magandang araw sa inyo, no? So, yung sa mga business establishment po natin dyan sa tabi ng highway actually. So, Marilaki nga po. Dito po sa atin, clearances lang. Pero, ang alam ko po dyan, pagdating po sa permit talaga, meron po tayong tinatawag na affidavit of undertaking po yun, na pinipirmahan ng mga establishment para in case po na gamitin na yung area na naitalaga ng DPWH ay ibibigay po ng mga business establishment. Yung kaukulang area po. So yung pong undertaking ngayon, sino-sino po nakapirma doon sa undertaking? Bali, kung sino po yung nakapangalan sa mga permits. Po. Owner, halimbawa, owner po, proprietor ng mga business establishment po. Yun po ang nakapirma po doon. Pero sa inyo, sa regulation, meron pa rin kayong pag nga re-regulate? Opo. Yearly po yun. Yearly po ang ano po nun. Opo. Ang pagre-regulate po. Maski po sa clearances. So anong epekto po nito sa pagdating sa income ng barangay? Yung implication. Okay. Sa income ng barangay, so the usual naman po, maliit lang naman po ang clearances natin. Pero yung kung tama sa mga economy namin, mga trabahador, ganun po, yun po ang mas malaki talaga. Ibig sabihin, yung nagkakaroon ng trabaho ang aming mga kababayan. Kap, yung madelay-delay, meron na po bang hiwalay na pondo hanggang ngayon kabahagi pa rin ng pondo ng Sampaloc? Actually po, nag-usap po kami niya ni Madelay-Dilay nung nakaraan. Wala, sa part po nila, sana pag-usapan po, at sa totoo lang, ang alam ko po, wala pa po silang sariling funding. So meron pong part din nga po na nasakop po ng area natin, kaya po kung ano man po yung part na yun naman po yung pwede namin maibahagi po sa Madelay-Dilay. So sa ngayon, yung munisipyo pa rin yung pupunta sa kanila? Yes po. Sa ngayon po, sa pagkakaalam ko po, municipal pa po ang sumusuporta para sa funding ng Madelay-Dilay. Okay po.